Hi, Michael, from Amertron Incorporated Philippines. So actually, I'm still new on this company. I am only working here with 2 years and 6 months. But previously, I have a working experience also on electronics company, SMK Japan Electronics. So luckily, napili ako na isama for Green Belt certification or training na Six Sigma Green Belt. Then, yun, actually yung feeling ngayon is iba pa eh. Last Monday pa lang lumabas yung result nung certification. So medyo napaka-overwhelming pa po. But still, actually hindi, Sir Rex, hindi naman ano eh, the whole group. Uh, Dito kasi since on a semiconductor company or manufacturing industry, tuloy-tuloy yung processing. So, napaka-ibang experience nung nangyari naman sa akin in terms of the Six Sigma training. After the Six Sigma training, actually, dahil ang management namin is napaka parang iba yung trust nila sa group namin. Even Atila Army said, iba, aside on my project, they actually giving us another project to perform the DMAIC methodology. So multiples na yung ginagawa namin. And even until last March or April, I think, yung training namin, since we have twice a week meeting with our sponsor, our SVP, na ano namin na pinatrain sila. I myself do the facilitating, the brainstorming together with the top management. So, na-share ko na rin sa kanila yung brainstorming methodology natin, yung Converge at Diverge. So, Nice. at that early stage, iba na yung trust. Even yung project namin is on measure or analyze phase pa lang. Pero nagtitrain na kami ng mga ibang engineers and even the top management. Tinetrain na rin namin sila to have a Six Sigma mindset na. So, ganun, napaka-supportive nung top management actually on this project. So, before by the way, my project is still on defect. So, my project actually since I am on the new product introduction, so most likely the new devices are yung mga handle ko po. Yung project na to is yung project device na to is actually 3 years, 5 years ng running, but we have this defect na still recurring pa din. But surprisingly, napakataas pa rin nung rejection niya until 10%. From the whole yield niya is reject siya. So, in-apply namin yung Six Sigma together with my subject matter experts. So, napaka-helpful nung mga yon. At saka isang tip din dun sa mga gagawa ng project is hindi lang pagpa-facilitate yung need natin. Dapat alam din natin kung ano yung process or kung ano yung project natin. Hindi lang ituturo lang natin sa kanila, oh, ito lang yung ganito yung converge diverge. Tapos hahayaan lang natin sila. Hindi ganoon. Dapat pati ikaw inaalam mo. So, isang tip 'yun kasi kami dalawa ni Ate Arnie, sabi nga namin, parang kasama tayo sa subject matter expert during our project run talaga. So from define until the documentation is hands-on. Yun yung napaka-need para makumpleto. Kasi may sinusundan nga tayong timeline. Doon sa storyboard pa lang, doon sa project charter pa lang, di ba? Meron ng mga naka-identify ng mga dates kung kailan matatapos. So mas maganda, mas makomplete natin sila on that date. Para yung expectation kaagad ng sponsor natin is nag-work or nagra-run talaga yung mismong project. Then
yun nga, yung sa project is napaka-helpful nung brainstorming activity. So sabi ko nga sa mga kasama ko or sa mga team members ko, ang turo ko is actually para kang magiging professor or teacher during this journey nung certification eh. Ang sabi ko parang maglalaro lang tayo para tayong magti-team building. Kasi ang ganda ng concept nung post-it. So iba yung feeling dun sa Miro and iba yung feeling kapag actual. Nagkakagulo yung mga tao or nagkakagulo yung mga members mo. Kasi lahat, oo, ang daming idea, then lahat sila, iisa lang pala yung iniisip. So napaka helpful nun. Then magka-come up kayo sa isang real root cause. Talagang mag-iisip sila. Then yun din effective din pala yung ganong brainstorming kasi previously on even outside the manufacturing pag nagpa-brainstorming a meeting is one form of brainstorming pero ang lagi nating notion doon is kung sino yung nag-set ng meeting siya lang lagi yung magsasalita or magbibigay ng inputs pero in this kind of method is good talaga, napaka-helpful. Lahat sila magbibigay ng ideas. Then also, yung statistical tools. So hindi lang graphical, kung napaka-expert na natin sa Excel, yung yung mga graphical representations natin. Kung yon, minsan hindi lang sapat yun Minsan mas magandang ipakita rin natin siya on a statistical basis. So yung mga project namin ni Ate La Arnie, ganun din siya. Meron kaming mga results on the statistical. So surely kung yung result natin doon is proven na on the statistical, I think no more question na on our sponsors Di ba? Then ano ba? Yung training, ayun nga, malaki yung tulong. Actually, napaka-supportive nung management namin. Yun, until black belt, 'di ba? Parang until black belt on the first two or first three na sa batch namin is magpo-proceed ng black belt. May mga nakahain na project. Nagtitrain pa lang or nagpapa-certify pa lang kami, nakapila na yung project. Then we're forming actually a group na mag-head kami to prepare also all the engineers. As in, magfa-facilitate na kami or magtuturo kami. Kung ano nga yung presentation ni Sir Rex, yun din yung ginagamit namin. Kasi napakadaling intindihin So kahit sila na-amaze lang din na kasi sa manufacturing industry, normal yung ganong ginagawa or ganong mga activities, yung yield, yung processing time, lagi naman especially on our field. So na-address nila na ito pala yung dapat gawin. Na ito pala yung correct way to address yung mga ganitong issue. At napaka-helpful kasi malaki yung masasave eventually nung project. Then major roadblocks. Roadblocks for this one for my project. I think wala kasi ang tawag dito dahil yun nga sabi ko kailangan parang ikaw din subject matter expert ka din. Hindi ka lang magfa-facilitate. Dapat personally alam mo kung ano yung takbo ng project or ano yung sense ng project. Then yung tips ko for the future green belts, most likely kailangan consistent tayo. So kung sinet mo with your team na twice a week meet or once a week meet tayo to check yung status, proceed. Kailangan tuloy-tuloy na merong magmi-meet kayo once in a while. Then hindi lang kasi hindi lang puro lang, parang coaching din sa kanila kasi. Kasi sabi ko nga, yung Skype group namin with my team members after nung announcement ni Sir Rex for the certification. Actually hindi ko kino-congratulate nila ako. Actually hindi naman dahil sa akin, sabi ko nga sa kanila. Most likely kino-congratulate ko rin sila kasi parang kumbaga trained yellow belt na rin sila on that form kasi
nalaman na nila kung paano din yung flow ng demake eh.